praise. May boses ba tayo? Grabe, no? Ang sarap pumawit sa Panginoon. Naubos yung boses ka dun. Ayan. Thanks, Lord. Praise God. Ayan, God is good. And all the time. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ayan, salamat sa Panginoon. Dahil isang linggo na naman ang na-survive natin. At muli, sama-sama po tayo na narito upang magpuri, mag-awitan, magpalakpakan, at makinig ng kanyang mga salita. Ayan, salamat sa kalooban ng Panginoon. At tayo ay narito sama-sama ngayong araw na ito. At muli nga po, gaya ng nabanggit, ang ating topic sa araw na ito ay pinamagatang ang katiyakan ng layunin ng Diyos. Ito po ay isang paalala sa atin na tiyak ang layunin ng Panginoon para sa atin. Ayan. Kung babasahin natin ang nasa sulat sa Romans chapter 8, verse 28. Ito po ang nasa sulat. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa mga tuwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ayan. And sa English na to, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ayan, according to His purpose. Ang purpose ng Panginoon. Kaya ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng maraming mga bagay na paalala. And at the same time, meron tayong tatlong bagay na pinaka-i-emphasize ngayong araw. Una ay ang katiyakan ng layunin ng Panginoon para sa atin. Pangalawa, ang kaniyang pagkilos sa lahat ng bagay. At ang pangatlo ay ang pagkakakilanlan ng mga tinawag ayon sa kaniyang layunin. Ayan, susuriin natin yan isa-isa upang mas maunawaan natin at may apply natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Yan. Ang unang bagay ay ang katiyakan ng layunin ng Panginoon. Sa ating buhay, mga kapatid, maaaring naitanong na natin yan sa ating mga sarili, no? Maaaring ikaw ay bata pa, pero possible din naman na naitanong mo na yan sa iyong sarili. Na hinahanap natin kung ano yung purpose natin sa buhay. Meron ba? Meron bang nagtanong yan sa sarili natin? Na hinahanap natin yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Kung ano ang layunin ng ating buhay habang tayo ay narito. Ano ba yung magagawa ko? Ano ba yung dapat kong gawin bilang tao? Ano ba yung dahilan ng aking existence? Yan. Kung ano ang layunin ng iyong buhay. So, maaari, muli na naitanong mo na yan sa iyong sarili. At napakahirap sagutin yan. Di po ba? Madali bang sagutin yan? Madaling itanong, anong purpose mo? Pero, kung sasagutin natin yan right away, mapapaisip ka ng napakaraming bagay. Wala ka agad maiisip na isang bagay lamang na dapat mong gawin. Ngunit sa talatang ito, mga kapatid, gaya nga ng nabasa natin, kung babasahin natin muli, sinasabi dito, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay kalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa mga tuwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ayan. Those who are called according to His purpose. So ano ba ang purpose na ito? No? Ibig sabihin, may purpose ang Panginoon sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay. May layunin ang Panginoon. Even now, no? Hindi aksidente o hindi
nagkataon lamang na tayo ay narito ngayong linggo. No? Talagang naayon ito sa kalooban ng Panginoon. At malinaw yan na malinaw ang plano ng Panginoon at ang layunin ng Panginoon sa ating buhay. Isa sa mga paboritong verse natin na laging binabasa patungkol sa plano ng Panginoon ay ang Jeremiah chapter 29 verse 11. No? Na sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So may plano ang Panginoon sa atin at nalalaman natin yan. Amen? Ano ang plano ng Panginoon? Ito ay sa ikabubuti natin at para din naman tayo ay magkaroon ng pag-asa at magandang kinabukasan. So yung mga iniisip ng Panginoon para sa atin ay para sa ating ikabubuti at hindi sa ikasasama. Ito rin naman ay nagpapakita sa atin ng buhay na talagang mahalaga at naaayon sa kanyang kalooban. Kung ano ang layunin niya para sa atin, dahil ito ay para sa ating kapakanan din naman. So, kung iisipin natin mabuti, kung tatanungin muli natin ang ating mga sarili, ano ba ang layunin ko? Siguro babalik tayo kung ano ang iyong belief, kung ano ang iyong paniniwala, kung ano ang iyong faith, no? Ano ba yung faith mo? Kung ikaw ay isang Christian, saan dapat nakatuon ang layunin ng iyong buhay? Muli ito ay paalala sa atin, no? Kailangan nating balikan kung ano ang root, kung ano ang ugat, para malaman natin kung ano ang magiging bunga, no? Kailangan natin alamin kung saan nagmumula ang layunin natin para atin naman itong maalaman. Dahil ang Panginoon ay tiyak sa kanyang layunin sa ating mga buhay at dapat tayo din naman ay maging tiyak sa kanya para maging tiyak din naman ang purpose natin. Dahil kung hindi, ikaw ay maliligaw at parang alon na hinahampas lamang ng hangin kung saan-saan. Ganon din naman ang sabi sa Efeso chapter 1 verse 11. Ephesians chapter 1 verse 11. Sinasabi dito, tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana. Kung meron daw,